pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang excuse me Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. And of course, ito po si Terry Alpa. Isang oras po tayo magkakasama-sama. At ngayon po ay wala yung ating partner, ang founder po ng Bantay at Kasangga ng OFW International, si Founder Albert Lawin Guanzon. Medyo busy po siya, pero syempre meron tayong original na partner natin ito. Maya na po natin siya papakilala. Okay, bago po ang lahat, batiin natin ang ating mga kababayang, mga OFW sa 4 na sulok ng mundo. Hello po sa inyong lahat. Ang mga chapter po ng Bantay at Kasangga, Qatar, Saudi Arabia, Hong Kong, Singapore, sa 4 na sulok ng mundo. Nandyan po kayo. Stay tuned lang po dahil ito po ang inyong programa na tumutulong sa ating mga OFW. Sabi nga, ang buhay natin ay pagtulong sa ating mga kababayang mga OFW na may mga problema. Sa abot po na aming makakaya, kami po ay handang tumulong sa inyo. Wag lang pungkas. Okay, at syempre batingin po natin ang ating mga kaibigan, mga kasama, mga katropa sa ating pong DWWD Armed Forces Radio. Tayo po'y napapakinggan sa DWWD 1134 kHz AM band. Ito po yung tinatawag na Boses ng Kawal Pilipino. Ayan po. At siyempre po, batiin po natin ang ating mga bossing. Siyempre po ang ating station manager, si Colonel Frances Padilla. Hello po, ma'am. At ang ating po mga magigiting na sundalo, mga babae at lalaki sa technical side. Thank you so much po sa inyong mga suporta. Yes. Okay, pakilala na po natin ang ating original partner. Ito po yung ating mentor. Wala po tayo dito ngayon, hindi po sa kanya kasi talaga pong pinagtyagaan niya na tayo po ay matraining. At siya po ay dating sundalo, retired na po siya. At siya po ay matatawag na bayani ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Isa po siya sa bayani. At yung kanya pong picture, ang kanya pong profile ay makikita nyo po sa Armed Forces Museum. Diyan po makikita, matutungayan nyo. At siya po ay, sabi natin, person with disability. O hindi na yun ang tawag sa kanya, sa kanila, gano'n. May kapansanan, sabi nga, hindi hadlang. Siya po ay nabulag dahil po sa serbisyo sa ating bayan, abang siya po ay nasa duty. At ngayon po, hindi tumitigil, sabi nga, parang Texas habang nasasaktan na ba nasusugatan, lumalaban. Okay, pakilala na po natin ang ating bulagcaster ng bayan. Walang iba kundi si Romel San Pascual, Philippine Navy retired. Yes. Hi. Yes, magandang partner, magandang araw sa lahat po ng inyong mga tagapakinig siyempre sa programa OFW ngayon. At binabati natin siyempre ang ating technical, yung all-around na technical advisor, executive producer, Dan Reyes. Okay? At siyempre, binabati din po natin lahat po ng mga sundalo na mga sa panahon ngayon, kasama natin sa Wounded Soldiers Agriculture Cooperative, kung saan po tayo ngayon aktibo, Board of Director, at tayo po ay may farm. Diyan po naman sa Sugbu, Batangas, ang Wounded Soldiers Agriculture Cooperative Farm. At ipa-plug ko na rin, Ms. Terry, no? Meron tayong Warriors Canteen na pinatatakbo ng ating wasak o yung Wounded Soldiers Agriculture Cooperative sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Malapit lang po yan sa ating commissary, AP Commissary Store. And meron din tayong branch ng Wounded Soldiers Agriculture Cooperative Canteen, yung Wasak Canteen, yan naman sa ating Sugbu, Batangas area, no? Kaya, ayan, ito ngayon, pinakabala natin kasama
Teresa. At maraming salamat at tayo ngayon muling nakabalik bilang yung partner at napakagandang studio mo, no? At talaga naman high-tech na high-tech. Kaya po, maraming salamat din. Magandang araw dito. Ngayon, dito sa pastor po, ang inyong broadcaster ng bayan. Oh, bakit nagpapaalam ka na? Paano yun? Diba? Okay. Okay, ayan po ang ating ang tunay na bayani. Siyempre mga OFW natin, sila po yung mga modernong bayani. Okay. Yes. Siyempre po, bago tayo tumungo sa tatalakayin po natin ni broadcaster, ni Caromel San Pascual, pag-usapan muna po natin yung naganap na kapistahan dito po sa ating lugar, sa Cypress Village, dito po sa may Masambong, Quezon City. Nagdiwang po last Sunday, jeep ng Mother of Perpetual Help. Yun po yung aming dito, ang peace natin. At nga, congratulations po sa Cypress Village Homeowners Association po sa pangunguna po ng Pangulo na si President John Reyes. Ang tunay po niyang pangalan is Reynaldo Reyes Jr. Ayan, yung aking namayapang husband is senior. Siguro ito yung anak niya sa labas. Hello, si Pres John po bali siya kakaupo pa lang niya dito bilang naas siya ulit na re-elected siya. At ayun nga po, nagkaroon dito sa aming lugar, sa Cypress Village ng first time nga na kapitbahay na bonding nung gabi ng bago magpiyesta Saturday. Nagkaroon po ng bonding ang mga homeowners, nagkaroon po ng raffle, lahat po nanalo, walang umuwing talo. At syempre, congratulations po sa ating President John Reyes and of course, yung kanya po mga Board of Directors. Keep up the good work po. Panurin lang po natin yung maikling mensahe po ni Pres John dyan sa ating pong mga ka-homeowners dito sa Cypress Village. Take it up. Mga kailangan ng payong! Mga kailangan ng payong! Dahil po, ano po masasabi ng payong po yung kabunan nyo? Actually, kanina hapon pa sa inyo, sabi nga, ano ba yun? Lahat po nanalo, kay lahat ay natutuwa. Ayan si Lassie. Kilala yan, Chip Si Lassie, yan po yung kasama ni Vice Ganda. Isa po siyang naging guest doon sa raffle na ang lahat po ng mga homeowners ay masaya. Talagang ako po nanalo rin ng groceries, may nanalo ng electric fan at mga kung ano-ano pa. Okay, ano natin, yung mga nangyayari pong, yan po ay sa basketball court po ng Cypress Village. Pinapakita po yung saya ng ating mga kababayan, ating mga ka-homeowners dito. Ayan, tuwan-tuwa po ang lahat. Siyempre may salo-salo pong pagkain, inanda po at salamat din po sa mga nag-sponsor po ng mga kaibigan. Ayan. Ayan, mga sponsors lang po yan. Ayan, nakikita nyo po, natutuwa po yung mga homeowners natin. Binibilang yung mga raffle ticket na tinatawag sila. Okay, ayan naman sa pakinggan natin mamaya, makipakinggan natin yung mensahe po ni President John Reyes. Sige. Okay, Chief. Yes. Yes, bang piniplay natin itong video ng kapistahan, tatanong lang kita, ano bang say mo sa mga nagaganap na kapistahan ngayon sa ating paligid kasi ito yung panahon Yes, okay man. At congratulations, syempre, at belated happy fiesta sa Cypress Village, no? At ayun nga sa video na yung describe, napapanood nyo na makinig at tagapanood ay masaya dahil nga pero pang mga raffle at may mga celebrities din na napunta rito, di ba? Oo. Ayan, okay naman talaga yung ating tradisyon. Bahagi yan ng kulturang Pilipino, yung pagkaroon ng paghahandog ng selebrasyon, pamistahan sa ating mga bayan-bayan at mga barabarangay.
Ay, alam mo, Chip, kung makikita mo lang ang aming pong village, meron na pong magandang basketball court. At pakinggan muna natin yung message ni President John Bantay Kasangga na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. Ito po si Terry Alpa. Ngayon po ay nandito tayo sa Cypress Village Basketball Court kung saan po ay nagbagdiriwang po ng kapistahan po ng Mother of Perpetual Health. At kasama po natin ngayon si President John Reyes. Hello po, Pres! Hello po, magandang gabi, magandang buhay, magandang umaga. Tanghali sa inyo lahat. Ngayon po, andito po tayo sa Cypress Village Court para kahit sa munting hakbang, masimulan po natin yung tinatawag na yung fiesta. Pero ito po yung ano po, para po sa community po ng Cypress Village, para na po sa mga homeowners, tenants, and residents. Para po maibigay naman po natin sa kanila yung mga serbisyo. Ako, kahit pa paano magkaroon po ng konting salo-salo dito po sa ating munting fiesta. Yes, yun na lang pong mensahe nyo sa ating mga kasamahan dito po sa Cypress Village, yung ating pong homeowners. Right po. Ganun nga po, ako po yung nagpapasalamat sa mga homeowners, sa mga tenants and residents kasi hindi ko naman po magagawa ito mag-isa. Ako po yung humingi rin po ng mga suporta at ngayong gabi makikita niyo po kung saan po napunta yung mga inyo pong mga sponsored. Ito po, at meron din po tayong mga parapol. Marami po ito. Hindi lang po isa, hindi lang dalawa. 100 pirasong parapol. Ayaw, maraming salamat at mabuhay kayo, Pres John. Tuloy-tuloy lang po. Okay. Ayan, palakpakan po natin si Pres John Reyes. Ayan, kaapelido ko yan. Kapatid ko sa labas. Congratulations sa inyo at saka Board of Directors and of course, yung kanyang lovely wife, ang kanyang First Lady, si Miss Melody Reyes. Congratulations po. Okay. Okay, Chief. Back to our topic ngayong araw na ito. Alam ko, matagal tayong hindi nakapag-update sa ating mga, tungkol sa ating mga person with the, ano bang tawag nyo ngayon? Hindi na PWD, di ba? Yes, kukumpletohin na natin yung Sige. persons with disability. Person with disabilities. Tapos, ganun din po yung mga karapatan po nila at karapatan ng ating mga senior citizen. Siyempre, hindi natin kakalimutan ating mga lolo at lola. Lalo na po yung walang mga pensyon. Turuan natin sila kung paano. Okay, Chief, ano ba mga balita sa yung mga hinahawakan mga grupo? Alam ko, napaka-busy mo eh. Ano nga bang mga ano ngayon dyan? Dyan sa NAPSI, no? Alam ko, isa ka dyan sa... Ano ba ang position mo dyan ngayon? Balikan natin, kasama Teresa, yung naging National Central Assembly last year, sa December to, naganap dito sa Metro Manila, inatinan ang almost siguro mga kulang-kulang 200 delegates from lahat ng reyon sa buong Pilipinas at dinaluhan ito ng mga representative na nanggaling sa mga ating basic sector, yung bata sector. Ang bata sector kasi labing up dito na binibigyan ika ng importansya at pagkakataon ng anti-poverty law, yung Public Act 8425, yung Poverty Alleviation Law ng ating bansa. Kaya na-establish National Anti-Poverty Commission under Office of the President. So, bali, sa position natin, ako ay na-elect bilang council member representing Region 4A, Talawar. So, at tayo naman ay pinana din na after election ng mga council member from the regions and subsectoral subsectoral representative, nagkaroon ng election ulit at na-nominate naman tayo. One of the nominees na magiging sectoral representative ng sektor ng persons with disability sa National Anti-Poverty Commission. Tatlo kami, Ms. Tenny, binabati na rin natin, si Engineer Carlito Palermo ng Davao City, Region 11, at si Dr. Maria Luisa Ronquillo
ng Central Luzon, particular Malolos, Bulacan. At yun, isa tayong binalag na makasama at pinadala ang ating mga pangalan sa ating Pangulo ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para i-appoint niya. No? At ito naman ay idadaan sa kanya for appointment. But we were elected from among sa mga persons with disability representative delegates during the National Sector Assembly. No? Na naging tagumpay dahil nga doon sa partisipasyon ng maraming kasama natin sa sektor ng may kapansanan at hindi lang ang nagkaroon ng eleksyon ay yung ating mga may kapansanan kasama, yung binabanggit ko kasama Teresa na 14 na batayang sektor na bumubuo sa National Anti-Poverty Commission, Basic Sector Council. No? Mamaya-maya, medyo lalawakan natin para mas maintindihan natin mga tagapakinig. Ano ba itong National Anti-Poverty Commission? Yes. Okay. Ayan po, marami tayong mga listeners, followers, and viewers na mga kababayan nating mga may kapansanan, ano, iba't ibang uri ng kapansanan. Meron tayong mga kaibigan, mga DEP, no? DEP. Yan po, hello po sa ating mga kaibigang DEP na nandyan po sa KWF, sa Komisyon ng Wikang Pilipino. Hello po sa inyo. At syempre po yung ating mga kaibigan din na mga naka-wheelchair, di ba, Chief? Yan po sila. Okay, napakahalaga po na malaman nyo kung ano po itong mga tinatalakay ni Caromel about NAPSI. So, umpisan mo, ano po ba itong NAPSI at paano itong nakakatulong sa ating mga kababayang may kapansanan? Go ahead. Ang National Anti-Poverty Commission po ay organisa sa magitan po ng Republic 8425. Ito po yung batas para sa ating poverty alleviation, no? Na binubuo po ito, ang chairman po nito ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kung sino po yung nakaupo at present. Sa ngayon ay si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano po? At ito po ay may bahagi, no? Dalawang bahagi po ito na meron po itong lead convener na tinatawag sa po yung mali namumuna sa pagpapatupad ng anti-poverty law. Ito po is pangunguna ni Secretary Lope Santos Jr. Ano? Kaya yung Secretary, Cabinet level ito, kasama Teresa. Yes. Secretary ang category niya. Ano? At ito ay mayroong dalawang bahagi, yung government sector. Ang government sector ay pinamumunuan ng isang gobernador from North Cotabato, si Governor Tamayo, no? Ricardo Tamayo. At sa basic sector side, meron naman ito kami, yung basic sector council. Pinamumunuan ito ni Humberto Alirosa ng sektor ng mangingisda, no? At medyo kasama din, madami ng sektor na pinapat yan. Ang nabili na noon pa, panahon na mga mga talagang nagpapatuloy ng pagdilikod dahil parang mga capacity dahil nga doon sa hindi nagkaroon ng mga assembly ng mga panahon na may COVID at ng mga panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, no? At nagkaroon nga ng panibagong assembly kung panahon naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yung sa government sector, ang bahagi nito ay lahat, karamihan na ating departamento ng gobyerno. Kaya dito ang liga ng mga barangay, liga ng mga liga ng probinsya, no? Bahagian. Kaya talagang nagsasama-sama dito ang ating basic sector, government sector. Ito ay convergence ng mga programa ng ating pamunuan ng Republika ng Pilipinas sa ngayon sa paglaban sa kahirapan dito sa ating bansa. Kaya
ang maganda rito, involved, nag-uusap ang government sector at ang basic sector ng housing. Which is kami yun, na pinupunan ng apat na bata ng sector. Kaya ang pagbuhan ng basic sector ng housing, meron tayo tinatawag na Sectoral Representative Council, no? Ito yung binubuo ng mga ma-appoint ni Presidente Marcos na atin na namin dahil naisabit ng mga nominees, 14 yan sa sektor na magkakaroon ng kanya-kanya samantari na sectoral representative, no? Kaya ito ang mamumuna para sa iba't ibang sektor na bansanan, pag binalot tayo, di tayo magiging sector representative na mga may kapansanan. Sa Fisher Book, meron siya bago na nominated yung tatlo at sa lahat ng sektor, submitted na po yan sa ating Pangulo, sa Office of the President, para doon sa appointment, no? At ito ay meron din itong tinatawag na Regional Basic Sectoral Coordinating Council, which is lahat ng mga regional council natin ng National Anti-Poverty Commission ay meron naman sa Regional Basic Sectoral Coordinating Council. Ito yung Regional NAPSI. Binubuo ito ng mga council members representing sa Calabarzon, sa Region 4A. Bahagi rin ako ng Regional Basic Sectoral Coordinating Council na meron po itong tinatawag na coordinator o coordinator at mga provincial coordinator na magko-coordinate or makipag-engage sa lahat naman ng mga regional government agencies sa buong region. Kaya napakaganda rito talagang maibababa at bahagi naman ng mga local government units, kasama din natin sila para mag-usap-usap, lalo-lalo na sa pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor, kasama ni Teresa. Ayun. Okay. Nabanggit mo kanina, Carmel, ano, pag ikaw ay pinalad, ang tanong ko, ano ang iyong mga plano kung ikaw ay papalarin na mailagay sa binabanggit mo na position? Alam mo, sa bala, sa plano, yun ding plano ng mga manimili or ma-appoint, no? Dahil we were elected na doon sa National Sector Assembly. So, lahat ng nominees ay pinadala na ang mga nomination namin, lahat ng mga requirements ay naisabit na namin. So, ako, sa bahagi na aking magiging ikos, tayo papalarin sa Samang Dairy, marami naman ang nangyari, yung para sa akin, magkaroon ng one, no? Sabi ko nga, pagkatulog ko, bago matulog, nagkakasan ako, magkaroon na talaga ng one kapansanan. Yung bang ang kapansanan, sektor, may kapansanan, ay hindi pa puntang Norte, hindi pa puntang South, hindi pa puntang East, hindi pa puntang West. Na para bang nagpakataan sa Norte pa, papuntang wala tayong tutunguhan nun, include tayo lahat nun. Pero kung isa lang, magigita po natin, kung pupunta po na tayo ng Norte, lahat tayo doon. Di ba? Dilaga, ganyan. So, ang nasa isip ko, unahin na muna natin yung pang, alisin na natin yung para sa akin na hindi ko naman kasi hindi kailangan sobrang mahusay ka. Ang mahalaga, yung pamumuno mo ay merong puso, no? At naiintindihan mo. At sabi nga, kumbaga ang National Anti-Poverty Commission, all of government. Kasi kung ano man ang programa ng mga ahensya, bawat ahensya ng gobyerno, katulad sa may kapansanan, meron silang mga programa para sa may kapansanan. DSWD, napakaraming programa niyan. Ano? At ang DOH, sa Trade Agency, para sa may kapansanan. So, kung naman yung ahensya na sinasabi na, ano ba ang mandato ng NAPSI? Sabi, ang mandato ng NAPSI is policy development at program monitoring. Hindi naman doon lang tayo hihinto. Yan ang aking plano sa Mang Teresa. Kung mas ang NAPSI ay policy development, ang kanyang mandato ay program monitoring ng mga programa ng gobyerno laban sa kahirapan, ay tignan natin yung yung mga programa din ng mga iba't ibang departamento ng gobyerno na makakatulong para ma-alleviate natin ang kahirapan at sa implementasyon kasi ng Magna Carta of the Poor, ito magiging parang batayan
ng mga sektor para makipag-engage mula sa local government units galing sa baba hanggang makarating tayo at ibang ahensya ng gobyerno. Kaya magkakaroon ito ng hindi pwedeng gobyerno lang, dapat magkatim yan, gobyerno at ang batayang sektor, which is ito yung 14 na talaga namang ito yung binibigyan ng importansya, ito ang kabuuan ng bansang Pilipinas. Ayun, okay. Ayan, sana po wish natin na makuha ni Carmel yung kanyang minimiti para po malaking tulong para sa mga kabayan nating may kapansanan. Okay, speaking of, kanina nabanggit mo, no, Magna Carta for disabled person. Maraming di nakakaalam nito, di ba? Pag hindi ito alam, talagang minsan talagang hindi nare-respeto ang ating mga may kapansanan. Nakikita naman na po natin yung mga accessibility nila, no? Paliwanag mo nga, Carmel, ano ba tong Magna Carta for disabled person para alam nila ang kanilang mga karapatan na dapat nilang ipaglaban? Go ahead. Bali, kasama din yung nabanggit ko para magiging implementation. Yan parang sa Magna Carta po versus disability, no? But yung nabanggit ko, yung Magna Carta of the Poor, ito ay mababagong aprubahan ng batas, ano, na ito yung parang gagawin, pinaka-Biblia ng ating public missions paglaban sa kahirapan na pagtutulong-tulungan ng lahat ng ahensya, stakeholders na nakapanood sa National Anti-Public Mission. Kabuuan nga yan ng mga lahat ng departamento ng gobyerno natin. Nandiyan ang Department of National Defense, kasama rin dyan, Department of Health, Department of Education, Department of Social Welfare and Development, ang NEDA, andyan na sila lahat. At kasama na rin yung mga liga ng mga local government units. Kaya wala ka na nahanapin pa para mailatag o mapag-usapan ano ba problema laban tungkol sa kahirapan na kailangan isolba ng ating pamahalaan. Para di local government units, kung simula sa barangay, ang magiging solusyon sa nasyonal. Kaya mayroong National Anti-Poverty Action Agenda, yung NAAA, na binalakas niya ng mga magagaling nating tinta, no? Para ito yung maging patutunan o kusundan para sa implementasyon ng ating Magna Carta of the Poor para maalis. Hindi man totally maalis, mawasan, sa dako pa ron, maalis na talaga ng kahirapan. Kaya yun yung pinag-uusapan. Dahil doon sa pagkakaroon natin ng National Anti-Public Mission at dito na nga yung NAAA, National Anti-Public Action Agenda at marami pa. Ayun, nag-approve na nga yung Magna Carta of the Poor para ito yung bababa sa ating mga local government units. Ano yung pwede nang papag-usapan niya para kung kailangan tungkol sa trabaho, andyan yung local government units at yung Department of Labor, yung livelihood, siyempre bahagi na rin yung Department of Trade and Industries. No, lahat na mahalaga ang sektor ng government sector at ang sektor ng public sector, basic sector ay nag-uusap. Hindi, tapos na kasi mga panahon na, di ba, puro karapatan na sinasabi, pero ang karapatan po kasi lagi may kaakibat yan na responsibilidad. At dyan po, magaganap yung mga karapatan natin sa maayos na kapaligiran, mayroong social alyan, marami na pag-uusapan para iba't ibang dimensyon para ng buhay na lalo-lalo na tungkol dito sa pag-aangat ng atas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Kaya, kompleto yung basic sector, sa tatandaan ko, lahat, no? May magsasaka, mayroon representative lahat dito sa commission ito. Ayun, so ngayon ko lang narinig to, yung Magna Carta of the Poor. Okay siya. Tama-tama sa ating mga kabayan, lalo-lalo na po yung talagang maigpit ang pangangailangan. Okay, so napaliwanag mo na yung Magna Carta of the Poor. Yung akin tinanong kanina, yun naman po mga karapatan po ng mga may kapansanan. Ano po ba yung yun? Kayo po ba ay
satisfied na sa nakukuha ninyong mga discount. Alam ko, discounted na rin meron na rin kayong mga discount card katulad ng senior, di ba? Satisfied ba kayo doon? Sa discount na nakukuha nyo? Oo naman, kasi mahalaga yan, makikita natin yan yung mga batas. At yung siguro is sa implementation, like yung magkakataon na po, bago lang yan. Yun naman sa magkakataon persons with disability, marami ng amendments yan, no, na meron ng 9442, meron pa ng mga batas pambasa, na mga amendments na amend para maisayos. So, yung lagi na naalala ng marami, ID for persons with disability, ay lagi yung mga discounts. Hindi na naman po ang discounts natin, mga medical sa senior citizens, yung mga tinatalakay para po itaas ang nasa pamumuhay ng bawat mga Pilipino. Akibat po niyan yung mga babong, no? Yung managbawa, pati yung sa paniliran natin. Maraming issues dyan na talagang magugulat ka, talagang pagkakaroon kami ng pagkukulong dito sa RBSCC, sa Region 4A, napakaraming issues kasama ng Teresa. At mapadagan ko yung tinatawag mo ng mga discounts. Yung mga discounts kasi, katulad sa 20% discount for both persons with disability and senior citizen, at sa ating mga estudyante, no, na makabail sila ng 20% discount sa pamasahe. No? Yan naman nabibigay ng maayos. At kung may mga magiging problema sila, lalo din sa implementasyon, ayaw po i-honor ng inyong mga IDs sa discount po para sa mga purchases nyo, ay maluwag po at bukas ang opisina ng National Senior Citizens Presidential National Senior Citizen Commission, NSCSC. Para doon sa bahagi naman ng mga nakatatanda natin para sa kanilang mga dapat na-implement ng mga batas, lalo na muna yan, mga discounts sa purchase po ng mga gamot, medical na kailangan natin, pagkain. Kaya yun po yun, pati sa kuryente, meron na rin. Sana ito, kasama na Derek, ang mahalaga dito, marami tayong karapatan, pero may kaakibat itong responsibilidad. Hindi yung laging automatic, na dapat may discount ako. Nire-require naman ng batas, pero mga requirements yan. Halimbawa, mag-submit ka ng mga requirements, apply ka sa munisipyo. Alam ko, ang senior citizen sa OSCA, sa bawat bayan, ang persons with disability ID, ay pag meron ng mga persons with disability Affairs Office sa bawat bayan. Ang maganda pa sa mga Teresa, na ma-implement na ng gusto yung RA 10070, yung Republic Act 10070, yung Establishment of Persons with Disability Affairs Office, the first class municipality, second class municipality, hanggang third class, and yung huling class ng mga pang-4, 5th, and 6th class municipalities ay pwedeng vocal person na parang meron pupuntahan ang ating mga persons with disabilities na mga opisina na makakatulong sa kanila. Okay, Chief. Yes, tuloy mo yung paliwanag tungkol dun sa batas para sa may kapansanan. Yes. Okay. O yun, nabanggit nga lagi, napag-usapan niya yung mga discounts, yung mga batas na dapat ma-implement sa ating mga bayan tungkol dito sa mga discounts sa lalong-lalo na sa senior citizens and persons with disability. Pinakamahalaga po niyan ay kung mayroong paglabag po ay makaabot po sa inyong persons with disability affairs office, kung mayroong po opisina sa mga bawat munisipyo. Ang alam po natin ay implemented na yan at may mga established persons with disability affairs office na sa mga bawat bayan, yung first class, second class, and third class, at may mga focal person sa 4th class, 5th, and 6th class municipalities. So, pakipagtulungan po tayo, siyempre, sa mga implemento po ng batas na yan, at
Kumbaga, para malaman po natin ano pa po yung mga pagkukulang na dapat Okay. Yan. Okay, yes. Medyo... ay magampala dito. Okay. Okay, Chief, sa mga natitira pa nating oras yun naman po sa senior citizen, marami po nagtatanong bakit daw po sila wala pang pensyon, samantalang iba na raw po ay nakakatanggap. Ano daw po ba ang dapat nilang gawin? May idea ka ba dyan, Carmen? Alam mo, kasamang Terry, meron tayong idea, hindi bilang otoridad tungkol sa senior citizens, but dahil lang nga doon sa tayo ay senior citizens na rin, senior citizen na rin ako. So, alam natin, ang pinakamahalaga po niyan, applyan nyo po yung inyong senior citizens ID muna. Mag-remembro muna po kayo ng senior citizens organization sa inyong mga bayan, sa barangay, at kung ano po yung pinakupo sa inyo na, o kaya merong link ang National Senior Citizens Commission na pwede nyo puntahan para doon sa rehistro. Nagre-rehistro na rin po ang National Senior Citizens Commission ng mga senior citizen para naman doon sa tinatawag na social pension, na maganda po ito dahil ito po ay hindi na kailangan mahirap ka para mabigyan ka nito. Mayaman, wala. Ito pong batas ito na bando na tungkol sa social pension, pension ng mga senior citizens, mayaman, mahirap, meron kang pension, matatanggap sa gobyerno. Ayun, ang pinakamaganda. Ang sinasabi po, kaya ayan. Yan po ang tika naman natin tungkol sa senior citizens. Dahil nakakasama po natin din sila. Pag meron silang mga yung sectoral meeting, minsan nakakapagyan, sabay mo sa elevator, talungan, ano ba yung mga nagiging problema. Siyempre, alam nila, senior citizen din ako. Pero sabi sa kanila nga, meron ako konting kaalaman siguro para magagdagan, sa pag-impagkwentuhan sa kanila, ma-share ko din sa kapwa ko senior citizen. Ayun, okay. So sa mga meron namin sa sa mga lolo't lola natin, mag-apply po kayo kasi kung di po kayo mag-a-apply, di kayo makakakuha po ng pensyon. Dalawang klase po yan. Isa yung sinabi ni Carmen, yung social. So, ano social ba yun? Social pension. Ano man ang kalagayan sa buhay ng isang senior, ay basta may right po siya na makatanggap ng pensyon. Kaya may kaya siya o wala. Yun naman pong isa yung mula sa DSWD. Yun yung ano ba yun? Yung parang social worker. Yun yung nag-require ng mga indigency certificate. Ayun, yung may certificate of indigency. Yun, dalawang po yan. So, yun, applyan nyo na po para kayo po ay makakuha at ma-avail nyo yung mga binibigay na serbisyo na ating pamahalaan. Okay, may mga tanong tayo, Chief. Baka kaya mong sagutin. Kasi, may mga senior na umaangal kasi meron daw mga fast food chain or mga resto na ayaw magbigay ng discount pag ito ay naka-promo na. Tama ba yun? Narinig ko na rin yan. Bali, madali naman sabihin may promo. Kaya alam mo, para siguro din lang natin, pag humingi tayo ng mga discounts, kung hindi sila bibigyan ng discount, yung resibo, tapos kung meron kayong alam na dapat ma-reklamo nyo dahil hindi kayo nabigyan ng ayon sa batas, i-reklamo nyo na po sa inyong OSCA, local OSCA nyo, bawat bayan. Meron naman po yan. Kasi talagang ang buong Pilipinas ay meron pong OSCA office sa bawat munisipyo. Kaya po, nakakasigurado tayo na kahit anong class na munisipyo yan ay meron tayong OSCA. Meron tayong office on the senior citizens affairs. Okay, ayan, sana po ay nakatulong sa ating mga may kapansanan at sa ating mga lolo't lola ang aming tinalakay ni Carmel ngayong araw na ito. Bira natin itong magsama, very busy. Yes, Carmel. Very nagdagdag tayo dahil marami tanong din sa akin dito. Yung senior citizen ka, tapos inaalis daw sila sa list ng persons with disability. Dahil nagiging double
double compensation. Sabi ko hindi, pwede pa kayong persons with disability, may ID kayo nun, pwede pa rin kayo kumuha ng ID ng senior citizens. Basta huwag nyo na po gagamitin ng sabay. Kasi kung ilang double compensate, yun yung double use natin. Parang, di ba? Pero kung ito po ay, kung alin po yung mas maganda ang binibigyan ng discount sa establishment, gamitin for senior citizen, yun ang ino-on niya. Pero ang pinakamalaga po, pagka namimili sila, reklamo natin para makabot po sa mga misaris ng senior citizens at ng persons with disability. Marami nang ginawang test case yan, ang senior citizens, ang persons with disability, na dinilig naman katulad nung nangyari sa isang malaking coffee shop na sikat, hindi natin babanggitin. Ito ay reklamo na di yata nang bibigyan ng ayos at discount ng mga senior at persons with disability. Yes. Nasolve na yun, nasolve na. Yes, Carmel, magkakaroon tayo ng part 2. Medyo nabitin ng ating po. Oras ang iyo pong mensahe para sa ating mga tagapakinig. Go ahead. Yes, at maraming salamat, Ms. Terry Alpha, at siyempre kay Dan Reyes, ang ating super technician, lahat na all-in-one yan. Napakausay at sa Armed Forces Radio, WWD, pinipilan ng ating mga kawan, na matagal din natin pinagtingturan for almost 30 years. Kaya, ayan, mabuhay po kayo lahat sa ating mga bagong bayani at ang ating mga sundalo, nakasalukuyan po ang natin. Mabuhay, mga kaibigan, ng broadcast. Binabati ko nga pala, partner Terry, baka hindi ako makakarating saan ako pupunta kung wala yung aking partner. Si Miss Kim Valeria. Yes, thank you, Miss Kim. Ang angel ni Carmel, ang ating broadcaster ng bayan. At syempre, palakpakan po natin ang ating Heroes of the Day. Thank you so much. At syempre, thank you so much po sa ating background music. Si Collie Herb. And of course, Martin Alvarez, ang umaawit. Kaya, ito'y kamag-anak din po ni Carmel, si Martin Alvarez. Naririnig mo yung boses niya. Siya po yung ating background at pinagamit po sa atin ang kanilang lambingan by Collie Herbs. Thank you so much. Pansamantala na po kami magpapaalam. Maraming salamat po sa followers and viewers. Continue following and subscribe to our DWD Armed Forces Radio. Tuloy nyo lang po and share nyo po para po meron kayong mga balita tungkol sa ating mga sundalo. Ito po si Terry Alpha, pansamantala magpapaalam, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po.